isang abogado po, mga kaibigan, ang muling nananawagan sa Korte Suprema tungkol ho doon sa inihain niyang petisyon na naunang ibinasura ng Korte Suprema. Kasi noon, wala pa tayo sa ganitong kalagayan na hindi mailabas. Hindi maipakita sa publiko kung nasan talaga si Presidente Duterte. Yung warm body, hindi ho ba pinag-uusapan? Kaya ngayon lalong tumitindi ang hinala ng publiko kung bakit hindi na pagkikikita o hindi maipakita si Presidente Duterte para malaman ang kanyang kalagayan, sapagkat unang-una, yun nga naman ay karapatan ng publiko. Especially ngayong meron tayong napakalaking krisis, kailangan natin ng leader. Dapat alam natin, meron tayong leader. Pwede bang kung sino-sino lang ang magpapatupad dito? Nakikita mo mukha ni Roque, tsaka nung ibang mga miyembro ng gabinete, kung sakasakali. Bakit? Sila ba presidente? Sila ba ibinoto? At hindi yun ang nasa saligang batas, mga kaibigan. Katulad ng binasa natin kagabi, at yun nga ay nilalaman din nitong balitang ito, mga kaibigan, tungkol dito sa abogado na muling hinihiling niya ilabas ang health records o yung kung tawagin medical bulletin, di ba, ni Presidente Duterte, at hinihiling niya sa Korte Suprema na aksyonan yung kanyang apila. Umaapila siya na para i-reconsider o mabaliktad, bigyang konsiderasyon yung pong pagkakabasura sa kanyang petisyon. At ang sabi niya ay yung pangangailangan ng bansa na maprotektahan, mga kaibigan, yung proteksyon ng batas ng bansa from a feeble government. Yung feeble, pag sinabing gano'n, parang ang katumbas nun mahina, yung weak, walang buto sa gulugod, yun, di ba? Yung walang backbone, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi dito, the need for the nation to be protected from a feeble government is more pronounced in the middle of this pandemic. The health of the president, especially at a time like this, should rightfully be disclosed to the public. After all, the enlightened minds behind the system of government the country has adopted originally envisioned an energetic executive essential for the protection of the community and the steady administration of laws. Ayon po yan kay Dino De Leon sa kanyang urgent motion to resolve na inihain sa Korte Suprema. It was confirmed by the presidential spokesperson. Ito niya, kinumpirma ng tagapagsalita ng presidente na si Harry Roque na ang presidente ay na-expose sa virus nang siya ay personal na makaharap si Secretary Anyo. Ilang araw lang ang nakalilipas. Nevertheless, Secretary Roque claimed that the president was under
perpetual isolation. Kay Roque nga naman nanggaling yung pong katibayan na ang presidente medyo nangangailangang i-disclose o isa-publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Base na rin po ito sa sinabi ni Roque na ang presidente ay sumasailalim sa perpetual isolation. Isang salita na hindi natin alam kung paanong naimbento ni Roque. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag yan iginugel ninyo, walang kahulugan yan Kundi ang lalabas po sa Google, puro yung statement ni Roque na nandun yung salitang yan, mga kaibigan. Meron tayo yung, sabi nga nung iba, meron tayo yung reclusion perpetua. Perpetual din ang ibig sabihin nun Di ba? Meron tayo nung perpetual disqualification, di ba? From holding any public office, mga kaibigan. Pero yung salitang perpetual isolation, malala yun. Di ba? Kasi yung perpetual ang katumbas na kahulugan yan pangmatagalan yan Di ba? Kumbaga, indefinite yan Di ba? Na malapit sa walang katapusan. Di ba? Indefinite na walang katapusan, mga kaibigan. Sabi ni, at pagkatapos daw, sabi nitong abogado, Senator Christopher Bongo has released a photo of the President in Davao with his family, and the video with him and the President en route to a meeting with the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Sabi niya pangalawaan niya, itong si Bongo ay nagpalabas ng litrato ng presidente sa Davao kasama ang pamilya at isang video na kasama pa siya at ang presidente magkasama sila. Patungo sila sa meeting ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ayan. The President, sabi ulit ng abogado, appeared to be lethargic and endematous. Nako, ano ba yung term na yun? Kahulugan nun. Sa salita pa lang, mukhang malala ang kahulugan nun. Nasa malalang estado. Ano ba ibig sabihin? Walang stamina, di ba? Walang lakas. Sluggish. Mga lupaypay, kumbaga, di ba? Nakalupaypay. Ayan po. Yung endematous, lethargic and endematous. Kasi ang alam ko, letter G. Ito. Edematous pala, edematous. Meron mga maga. Kaya nga sabi ko, mukhang galing sa boxing nakipag-boxing kay Pacquiao, mga kaibigan. Ngayon, at yun daw kanyang itong eyelid, di ba? Yung mata, yung guhit dito sa mata, visibly dropping. Itong talukap, bumabagsak, mga kaibigan. And contrary to nakasag, di ba? Yun ang ibang term doon, sag. Bagsak. Contrary to Secretary Roque's claims, the Presidential Security Group actually had to support the President while walking. Anyway, kaya lang natin binabanggit ito dahil continuity ito hanggang walang malinaw na inilalabas ang palasyo
na warm body ni Presidente Duterte live. Hindi pwedeng tape kasi baka pagtatrabaho ka ba nang nakatape ka lang? Di ba? Yun ang isang isang katunayan na medyo may question mark sa kalusugan. Kasi kawawa naman ang bansa natin, kung mangyayari yan. Sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin pwedeng may mga senaryo na pwede yung bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya kailangang masunod yun, di ba? Kung paanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod. Mga kaibigan, ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa Saligang Batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan Kasi ito sinasabi sa Saligang Batas, di ba? Yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan, nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA, tsaka yung dalawang EDSA. So madalit sabi, isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya Hindi naman siya kilalang leader sa politika Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang
Wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one. Walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano nang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal, mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam nyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ang sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pa paraan Kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Iyon kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Diba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventoyin yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo sino-sino umeepal dito, nag-uutos. Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan. So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo, yung mga taong yan, pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw, mahina raw bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President,
Yun ang dapat pumalit sa presidente. Oh, mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti, hindi yung nagsasalita lang yung iba, Oh, safe na si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan sapagkat siya na rin mismo nagsasabi, alin, yung military, pinakakain ko ng pera yan Di ba? Kaya safe na safe siya Walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya. Mga kaibigan, yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabaying time sila. Hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun. Basta para, ika nga ganon. Bate ka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba? Balita, may mga nagpapahatid hangin lilipat naman sila ng, alam nyo naman yung mga baboy di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni Mocha. Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano ang pangalan niya? Byron Juan, sandali Byron Cristobal, yun. Nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte, ay binaboy naman ito. Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan. Byron Cristobal. Baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Nakakumpay yata ngayon ito. Alam nyo na gagawin nyo. Mga kaibigan, wag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako.
Sabing ganon. Sabi ng doktor, no problema mo doon. Sabing ganon eh. Ang problema ho, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, abay, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. No problema mo niya, sabi ng doktor. Anong problema doon? Ang problema, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Bay, mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun eh. Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? Pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan. Yan o yung mga kwan eh. Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang PhilHealth investigation na yan. Diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una yung China, di ba? Pangalawa, nasaan ang presidente? Sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema eh. Yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino. Pagka nasunod ang saligang batas at hari nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y, kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan eh. Di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala eh. Ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba? Akala mo kung mga sino. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ang sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody.
pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga pulisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Para po sa mga nais malaman, ano ho, bukas ho, bali ngayon ho ito, no, ilang sandali na lang, Huwebes na kasi, August 20, alauna ng hapon, ang labi po ni Mayor Alfredo Lim ay dadalhin sa Manila City Hall. Alauna po ng hapon, Huwebes. At ayon po sa kanyang anak na si Christy Lim Raimundo, dadalhin po yung abo ni Mayor Lim sa City Hall. At ilalagay po sa bulwagang Antonio Villegas. Para kung saan ay yung mga followers ni Mayor Lim na hindi siya na dalaw doon sa kanilang bahay sa Tondo, ay doon pwedeng masilayan o mapuntahan hanggang alas 5 lang ng hapon. Alauna hanggang alas 5 lang. Dahil pag sapit ng alas 5 ay dadalhin naman yung kanyang abo doon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. At doon muli magkakaroon ng wake hanggang sa maitakda ang petsa ng paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Ang paalala lang po ay magsuot ng face mask yung mga pupunta sa City Hall bukas ng alauna ng hapon hanggang alas 5. Kailangan mandatory yung pagsusuot ng face mask at face shields. At i-observe din siyempre yung physical distancing. Yung wala ho nun ay hindi ho makakapasok, mga kaibigan, sa bulwagan Antonio Villegas, mga kaibigan. Pinapaalam lang ho namin sa inyo. Ito, magbababati tayo rito, magbababasa tayo. Meron tayong mga text dyan, ano? Mga bati lang. Batiin natin. Ba't di natin babatiin yan eh? Katropa natin mga yan. Siunahin ko naman batiin ngayon
si Mirna Guillermo. Marami akong natututunan sa kanya eh. Alam niyo yan eh, health worker yan sa Amerika. Tsaka yung sa Chicago si Mirna Guillermo, tsaka si Roxanne Rankin sa Florida, binabati natin. Batiin ko na lang muna itong ating mga katropa, sina Arlene Monbarria sa Amsterdam, sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge, sa Tokyo, Japan Jorge Beichong, si Susana de los Santos, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, June Di Valencia, June Gases sa Guam, original vocalist ng dating Abracadabra, Walden Kihan Berry, at ang pamilya na puro musician. Sino pa ba? Si Kaani, Flormata Saludes, Enyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Kamaita Basilio sa United Kingdom, si Pris Joe Lapis ng Los Baños, Laguna, Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Ledge Chulbo, binabati natin. Si Philip Flores Garcia from Guam. Si Richard Galliano, Loida Haruda from Hong Kong, Sher Pasqua, Joseph Lozano, Greg Belus Jr., Odab Yukirbo, Edna Chico Pantanilla from Malabon City, Lucita Din Goyena, Maria Cruz, Virgil Garcia, Marvin Victoria, Oswald Cortez Santos Jr. Sabi nga ni Bobet Bernadas, titigil na yung hearing sa PhilHealth ng Senado, no? Titigil na raw. Sabi ni Bobet? Ibig sabihin, lusot na Senado ala yan, diversionary yan eh. Si Morales, ala yan. Hindi ka maniwala dyan. Mga kaibigan moro-moro lang mga yan. Wala naman mangyayari dyan sa daldalan. Masusugpo ba korupsyon kung daldalan? Kaya nung kanina, merong nag-share nung live. Nasa streaming, di ba? Yung investigasyon sa PhilHealth kanina. Alam niyo, views, mas marami pa tayo eh. Bayan ko ay isa ang namin, dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Hari Roque. Di nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yung wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang
kailanman